Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Bridgetown. Pasensya na kayo, medyo maulan yung panahon natin sa ngayon, pero tuloy pa rin natin ang update. Isang bagong project ang tinatayo dito sa bunga ng Bridgetown kapag galing ka ng Amang Rodriguez Avenue sa Pasig City. May bago ng Starbucks branch dito. Ito na pala ngayon ang latest na progress. Ang mga sidewalk pala dito sa Bridgetown ay nilawakan na. Mabuti naman dahil napakasikip ng mga sidewalk dito. So ayan guys, dito sa unahan ginagawa na nga yung widening ng sidewalk. Wala namang problema sa mga kalsada dito dahil maluwag. Yung mga sidewalk lang yung napansin natin dati na sobrang sikip, pero ngayon nga ay dinagdagan na nila yung lawak nito. So ayan guys, hindi na kayo magbabanggaan ng makakasalubong mo dito sa sidewalk area. Mahaba na rin pala yung nagawa na. Abot na hanggang dun sa may CR sa gitna. Ginawa na pala na parking lot itong bakanting area dito sa gilid ng Bridgetown. Marami na kasi ngayon ang nagpa-park dito araw-araw dahil dito na nga lumipat sa Bridgetown pansamantala ang Pasig City Hall. By the way, para sa mga hindi pa nakanood ng update natin noong mga nakaraang buwan, yung area na yan na maraming puno, dyan sa kabila, yan ang proposed location kung saan itatayo ang UAAP Arena. Nasa tapat lang ito ng Bridgetown. Pero sa ngayon wala pa tayong timeline kung kailan magsisimula ang project na yan. So ayan guys, itong building na ito ang temporary Pasig City Hall. Nirentahan ito ng City of Pasig dahil gagawin na nga ang bagong Pasig City Hall campus. Isang napaka-moderno na City Hall campus complex ang itatayo doon. Sa ngayon lumipat na ang ilang mga opisina dito ng Pasig City at mananatili sila dito ng ilang taon hanggang sa matapos ang bagong Pasig City Hall. Yung entrance pala nito ay nandun sa gilid. So ayan guys, mukhang uulan na nga. Andito pala tayo sa Bridgetown East. Ito yung bahagi ng Bridgetown na sakop ng Pasig City. Doon naman sa kabila ang Bridgetown West na sakop ng Quezon City. Ito naman ang Bridgetown Football Pitch. May bagong building na tinatayo dito. Siguro sports related din ang magiging function ng building na yan kapag natapos na. Malawak din ang football pitch dito.
Patuloy ang development ng iba't ibang mga projects dito sa Bridgetown, katulad ng 2 residential condominium, ang Villares Residences at Ciros Residences. Ang mga kalsada pala dito ay ikukonekta dyan sa kabila sa Park Links. Ang development naman ng Ayala Land, magiging isang connected business district itong dalawa kapag natapos na. Ang bagong project na itatayo dito ang North Tower ng Villares Residences. May vacant area dito na ginagamit sa mga iba't ibang events katulad ng mga concert at mga music festival. Dalawang bagong project pang tinatayo dito sa Bridgetown, ang Haraya Residences at yung sa kabila ang Hotel 101. Ang lawak pala nitong events area. Dito pala ginagawa na rin at nilawakan na ang sidewalk. Ito na pala ngayon ang latest na progress ng Haraya Residences. 2 high-rise residential building ang itatayo dyan. Ito ay joint venture project ng Robinson's Land at Siang Properties. Ang pinaka-landmark at tourist attraction dito sa Bridgetown ang The Victor Statue. Isa pang project na abangan natin dito naman sa The Victor Statue. Sa likod pala niyan ay magkakaroon ng pedestrian bridge na tatawid papunta dun sa kabila sa Opus Mall. Kapag natapos na yung pedestrian bridge, pwede na tayong umakyat dyan sa taas ng The Victor Statue. Sa ngayon kasi sarado pa rin ito, pero meron na ditong daanan paakyat dyan sa taas at may elevator naman dun sa gilid. Dito sa tulay, matagal na nga na nilagyan ng mga bollard para ma-separate yung bike lane. Tingnan yung mga bollard dito, talagang malalaki at matibay. Isa pa sa napansin natin dati, medyo masikip lang yung sidewalk dito sa tulay. Yun pala, mayroon pa silang itatayo na pedestrian bridge kung saan yun talaga magiging daanan ng mga tao patawid sa Marikina River. Wala pa tayong idea kung ano magiging design ng pedestrian bridge na i-connect dito sa likod ng The Victor Statue papunta naman dun sa kabila sa Opus Mall. So ayan guys, full blast na nga ang construction ng 2 high-end residential tower dito sa may Riverside. Ang ganda nito kapag natapos na. May daanan din dito sa gilid ng ilog na diretso na papunta doon sa Park Links. Sa ngayon, sarado pa yung Riverside Walkway, kaya hindi pa tayo pwedeng mamasyal dyan sa gilid ng ilog. Ang latest progress naman sa Hotel 101, ayan, tapos na
yung 5 levels na parking area. Sa taas naman yan itatayo na yung mga hotel rooms. Ang Philly Hotel na connected sa Opus Mall, magbubukas na yan next year. Sinarado pala itong kabilang lane kaya pala walang dumadaan sa ngayon. Tapos na rin ang dalawang GBF Center, dalawang office towers. Sa tingin ko dito idadaan ang pedestrian bridge papunta dun sa kabila. Hindi na tayo ikot dito sa labas ng Opus Mall kasi nga umuulan na. Napakaganda na dito sa elevated walkway na nagko-connect sa Opus Mall at sa Philly Hotel. Ito naman yung driveway at drop-off point kapag nagbukas na ang bagong hotel. Sobrang ganda dito guys. So, dito siguro yung main entrance. Abangan natin ang grand opening nito next year. Ang pinakamagandang mall ngayon dito sa Metro Manila, ito ang Robinsons Opus Mall. Marami na pala ang nagbukas sa mga bagong stores, sa mga restaurant at mga cafe. Ito pala yung Haraya Residences, yung ginagawa doon sa may tulay. Marami pa rin talaga ang mga coming soon na mga stores at mga shops, pati na mga bagong restaurant dito sa Opus Mall. Anong masasabi nyo sa mga latest na development dito sa Bridgetowne? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-share ang video ito at mag-subscribe para sa daily updates. Thank you for watching.